Lahat ng tao ay kailangan ng pagkakakitaan para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kapatrabaho man, negosyo at iba pa. Ang mga paraan para lamang makakita at magagamit sa mga di natatapos na pangangailangan nating mga tao. Ngunit ang tanong, kasya pa ba ang kinikita nila sa taas ng mga bilihin? Sa aming paghahanap ng mga manggagawa ay nakilala namin si Ate Catherine C. Mojos o tawagin na lang natin siyang Ate Cat. Si Ate Cat ay 45 years old at caretaker ng Monte Pavilion Resort kasama ng kanyang ka-live-in partner. Kailan po kayo nagsimula dito sa pagiging caretaker ng resort? June 2018. Matagal na rin po pala po. Si Ate Kat ay may dalawang anak na parehas nang nag-aaral, isang elementary at isang junior high. Bukod sa dalawa niyang anak, meron pang anak ang kanyang kalibin na nasa ibang lugar at sinasustentuhan nila. At kung nakakalugluwag man, tumutulong din si Ate Kat sa kanyang ina at binibilhan niya ito ng grocery. Paano po kayo naghanda sa pagsisimula niyong maging caretaker ng resort? Bagong saan kami rito kasi bago kami pumalit dun sa pinalitan namin, parang training muna kami. Ando kami sa likod, natira. Training muna kami, lahat ng ginagawa ng papalitan namin dito, tinuro sa amin yan. Magkano po ang pag-rent dito sa resort? Ang 20 tours dito is kunyari bukas, ang start is Magkano po kaya? Kung gabi kayo is 7 p.m. to 5 p.m. yan, 22 hours yan. Ang kwarto dito is parang nagiging free. Ang room kasi, pag sa minimum hours namin, ano siya, additional lang. Ang may kasamang room lang dito is 22 hours, 24 hours. Tayo kasi akong tagagawa ng OR dito. Ako kasi may OR, tapos yung pag-online yung mga kausap. Kung gusto manghingi ng mga guest ng OR, sasabihin sa akin, gagawa ko. Sa beses kasi dito may 22 hours. Ang kasama dito is yung malaking kwarto kapanan ko. Kasi nasa 20 packs sila eh. Gumawa ko ng hours, nasa 18K. Pagka parang yung pang umaga, or daytime tsaka pang gabi, pinag-combine, 8K to 10K. Sa 20 packs. Kaya nagawa ko sila ng OR is 18K. Tapos parang nag-additional lang sila ng ibang bayarin, nagdagdag sila ng gasol. Tapos kanya hindi sila kasya or ano, sumobra sila sa 20 packs. Nagdagdag pa sila ng room. Depende sa Ang Monte Pavilion Resort ay binubuo ng 2 swimming pool, 5 kwarto, 2 common area, billiard place, parking, at isang malaking hall na pinagdadausan ng malaking event. Lahat ng ito ay nililinis ni Ate Kat kapag inuukupa, lalo na kapag holidays at walang pasok. Ano po yung mga tinatrabaho niyo po dito? ang sa pool, paglinis niyan, is yung asawa ko sa panlalaki yan. Lahat ng ano niya, mga treatment, mga panglalaking gawa, mga lahat yan. Ako naman, sa mga kwarto, mga beddings, paglinis, marami na akong nararamdaman. Yung sa asawa ko halos siya ng dito sa paligid dati, ako niya sa paligid lahat. Ayun, kundi na lang ko, mga beddings lang, kwarto, ganyan, tinutulungan niya pa ako, ito, pero dito, mga beddings, ako na pinaglaban ng amo namin. Dinalhan ako rito ng washing machine na automatic, pero medyo karag na. Pero nakuha ko na yung ano niya. Yung
Nakakuha mo na yung kiliti niya ba kung paano ko magamit na, hindi na ako masyadong pagod. Di tulad ng yung washing na, yung araw mo pa, babanlawan mo pa. Yung hindi automatic, babanlawan mo pa. Doon, pagkatapos maglaba ko nun, nabukasan, naalagnasin ako. Ganun. Bumaangkin po yung sa At least pabalik lahat ng pako sa tubig. Pagod po, di ba? Linis. Mm-mm. Laba. Dalawa lang kasi kami dito eh. Tapos may anak pa po kayo. Ayun, kaya lang dito, habang tumatagal kami, labasan din yung lahat ng sakit ko kasi siguro. Pero sobrang stress din. May mga pasaway na mga guest din, mga nakaka-high blood, gano'n. May pagkakataon na po ba na pumatol kayo sa makukulit na guest? Asawa ko, pumapatoy. Kasi ano siya, sinabi naman namin sa amo namin na, ma'am, sasagot kami sa guest na talagang yung bastos ba? Baga kahit sabi mo, yung ignorante kasi po. yung parang ako sa ganun, yung kahit sabi mo, baga yung iba kasi, may iba kasi parang medyo may pera, pero hindi talaga totally mayaman. Sila yung mayabang. Opo, yung Sila yung iba tingin po nila magpag-usap. Oo, bakit mo mababa kami? Opo, na tagalin na third lang, paper ka na kayo. Ganon sila magsalita. Ganon po fair tayo. Kasi tao lang eh. Tao lang. Oo. Sinasagot ng asawa ko yan. Sinasabi namin sa amo namin, hindi man nagagalit. Pero yung sagot na hindi naman totally sabihin mo sigaw. Opo. Sasagutin mo siya sa tama. Opo. Pat ng klase ng tao na encounter ko dito, yung may time na high blood ako, bubuwisit ako, kasi iba-ibang tao eh. Merong gusto ko yung mga naging bisita dito may baga mula sa matanda, tapos hanggang sa ako nila, makipag-usap sa amin, may paki. Opo. Yun ang gusto ko. Di Yung ba? paki kasi parang na-appreciate nila yung pagiging namin eh. Kasi wala nga mga tulad namin. Opo. Walang maglilinis Wala sa po ganito, di ba? maglilinis po niyan. Sino ba? May-ari ba maglilinis ba ng ganyan? Opo. Di ba? Siyempre, kukuha sila ng Kung hindi naman niya kayang mag-isa, ay nagpapatulong siya sa kanyang kapatid maglinis at binabayaran naman ito ng kanilang amo. Ayun, pag hindi namin kaya, humingi kami ng saklolo. Kinuha ko yung ate ko. Kami dalawang magkatulong. Tapos ito namang darling ko, kinuha niya yung trabador ni Magdalena. Yan lang na yung dalawa. Yun lang po. Hindi namin kaya dalawa eh. Sa laki ba naman eh. Lalo nitong Lalo po lahat ang- kami nagkarangkaso. Ayun. Ano pong mga ginagawa nyo pag natulong po kayo dito sa resort? Siyempre, parang trabahong bahay, nagpapalit ng bedsheet, naglilinis ng bakura, nagwawalis, naglilinis ng mga CR, at iba pa. Kano po ang kinikita ninyo dito sa trabaho nyo? Ang monthly is 9K po. Bali, pumapat ako ng araw is 300. Kaya ako lang ako kinukuha rito. Makatipid ang yan. Sabi nga naman. Ganyan ang mga negosyante. Ang galing po sa Kasya po ba ang sinasahod ninyo para sa inyong pamilya? Sa mahal ng bilihin. Noon pa eh. Kaya di kami tatagal dito kung wala. kung ang ano lang namin, sahod na namin is yung 300 a day lang. Opo. Kasi hindi yung kakasya. Okay. Kasi hindi siya pasok sa minimum. Ang minimum namin dito sa Laguna is 520. Oo, 520. Sa hirap ba naman ng buhay niya? Sa sobrang mahal ba naman eh? Pero nang hindi po masyado nagmahal yung bilihin. Okay lang. At least may natitira sa amin. Ano po ang extra income ninyo bukod dito? May ganun po. Bukod sa 300, yun nga lang, mababa lang nabigay. Pero okay na rin kahit pa paano. Kasi ito kunyari ito, ako naglalaban. Binibigyan ako ni ma'am, yung para sa akin lang, Para sa ilang. may 3K. Okay na po. Oo, pag ano ko na yun, kasi may maintenance ako eh. Pagdagdag ko na yun sa maintenance. Bukod dun sa mga bibili ni ma'am, meron akong mga magkakakilala na may hawak ako rito yung dati kong katrabaho noon sa pabrika, nagpapautang. Ako yung mahawak. Ako lahat nag-ano. Tapos kahit pa paano, binigyan akong porsyento Oo, noon. may porsyento pa rin po. Ayun, binibigyan ako kahit paano, pandagdag. Side tapos- income po na. Oo, extra income. Sarili ko, kasi sarili kong ano yun. May sarili akong hawak kahit paano. Tapos, may time na may mabait din na girls, nagbibigay din sa amin ng tip. Pinakamataas namin tip dito is 1K.
Kahit pa paano. Tapos dito, pag may event kami, yun ang kagandahan. May ano kami, incentive. May incentive kami, kunyari, pang umaga. Ang daytime namin is 10 hours, 200 ata. Tapos sa gabi, 250. Ang 9K na sinusweldo niya kada buwan ay hindi kasya ng pangangailangan nilang pamilya. Kaya kung minsan ay rumarakit ang kanyang kalipin sa pagdi-deliver at siya naman ay may sarili ding sideline. Bukod dito sa resort, merong extra yung asawa ko yung sa ano, Red Ribbon. May-ari ng franchise sa bayan. United yung may-ari nito. Okay na rin ano, may may extra sa Red Ribbon. Yun nga lang. Hindi po stable. Hindi pa rin. Hindi pa rin po kaya. Tipid lang. Oo. Kahit anong tipid mo. Nagkakautang pa. Bakit po kayo tumagal dito? At paano po ang pamumuhay nyo dati noong kayo pa'y hindi nagtatrabaho dito? Kung tutusin, mas okay na kami dito sa resort. Kahit mababa ang sahod, kahit papaano. Ano naman po? Nakakapag-ipon. Opo. Kaysa Kasi noon, secured po eh. kasi kaysa noon, pares kami nasa pabrika. Itong darling room to. Walang natitira. Magkano po ang upa nyo dati? Pinakamababa, 800. Ano pa rin, yan, mga kilaran ko pa rin namin. Yung pahit niya, kahit sabihin mo na hindi totally maganda, basta mo na, Mas may Ano hanggang? wala, ano pa rin kami Survive lang. nun. Oo, gipit na gipit pa rin kami nun. Kahit ganito ang sitwasyon nila Ate Kat, nagagawa pa rin nilang mag-alaga ng isang mga aso at pusa. Bukod sa gastusin ng pamilya ni Ate Kat, siya ay meron ding maintenance na umaabot ng 3,000 a month kung lahat ay mabibili dahil may sakit na din siyang nararamdaman katulad ng high blood at diabetes. Ngunit, kahit nahirapan man ay kinakaya pa rin ito ni Ate Kat para sa kanyang pamilya. Anong masasabi nyo kay Ate Kat bilang nanay? Maganda. Masasarap ang luto niya tapos love na love kami. Ano pong masasabi niyo kay Ate Kat bilang anak? Mabait, magalang, masunurin. May sakit. Ano pa? Ano pong masasabi nyo kay Ate Kat bilang kapatid? Si Catherine ay isang kapatid na mabait, maalalahanin, matulungin. Nagpapasalamat po kami po para po sa pagbibigay po ng information po dun para po sa project namin. Isa lang si Ate Kat sa mga manggagamong walang tigil na nagtatrabaho para sa kanyang pamilya at sumasilent pa para matugunan ang lahat ng pangangailangan nila sa pang-araw-araw sa kabila ng pagtaas ng mga bilihin. Kung walang ating mga manggagawang matyahaga, ay hindi uunlad ang ating ekonomiya at mapapahirap ang ating pamumuhay sa pang-araw-araw. Dahil sa lahat ng parte ng ating daigdig ay naroon sila, nakahandang maglingkod at gumabay sa ating bawat paghakbang. Kaya sa lahat ng mga manggagawa, saludo po kami sa inyo. Storya ba kayo nakakatuwa o nakakamanga? Ipadala na yan sa aming grupo. Asahang ang inyong sumbong ay mabibigyan namin ng action. Mula sa group number 1 ng Section Palaw. Salamat po. Be, pakanda daw, Ben, ng chat mamaya. Ano yung video natin? Ay. Dong. Lumayo ba ako? Kumain lang, lumayo. Lob, try mo nga, Lob, lakarin, Lob. Lakarin. Kaya mo ba lakarin? Sige, lakarin mo.
Yung pa rin. Ako hindi talaga marunong mag-swimming.